Hi guys! Oh my god, we're here on Intramuros. So ayan, dito magpo-parking kami, maghanap kami ng parkingan, malamang. So ayan, dito nga pala guys, yung parang garahan nila, yung mga, ano bang tawag dyan? Hindi ko alam basta yun na yun. Parang ayan yung pang nila, pasabog sa kalaban, ganon. So, ganito din, same lang din. Parang ito yung ginawa nilang taguan, tapos dito sila nagbabaril. Ayan, nasa bintana na yan, na maliit. So, ano pa nga ba? Edi, lakad ulit. So, dito nga nakakita ko ng kabayo. Ay, huwag niyo akong i-correct. Kabayo tawag ko dyan, kahit kalesa yan. So, dito naman guys, may nakita kami parang kulungan. Hindi ko alam kung kulungan ba talaga siya dati ng mga Espanyol. Pero, feeling ko kasi taguan siya dati, no? Ayan, so again, lakad ulit. So, ayan, dito nga pala guys, nakalabas na kami and pupunta kami yung Binondo Bridge.
So, ayan, banda dito, mapapansin nyo yung mga ipapakita kong name ng bahay. Parang bahay na malalaki. Mga parang sinaunang panahon pa, no? Katulad niyan. Ayan, may nakita nga akong museum dyan, pero hindi na yata pwede pasukan kasi sarado na. Dapat papasukan namin. And tignan nyo naman yung mga nakabantay, yung suot nila, pang sinaunang panahon talaga. And yes, we are here on Binondo Bridge. Ayan, ang daming pagkain dyan na binibenta, pero ang mamahal, kahit palamig lang, 125 pesos isa. And narealize ko nga pala na ito talaga, galaan talaga nila to kasi maraming foreigner, maraming Chinese, maraming iba't ibang lahi. And look at the view, ang ganda diba? So ayan, nagpa-video nga ako ulit. Kasi ang ganda talaga ng view. And then ayan, may simbahan nga din pala dito. Pwede kayo magsimba dito guys. In fairness, maganda yung simbahan nila, malaki. So dito naman guys, ano lang siya, ang statwa. Pero grabe yung kwento niya. Kukwento ko sa inyo mamaya. Bago mag-end yung video. Sa ngayon, tignan nyo lang muna siya. So, ayun nga guys, ang kwento pala nito sila yung mga nabiktima or inosenteng biktima nung panahon ng digmaan. And marami sa kanila ang namatay, tapos walang pangalan at hindi nakilala kailanman. And hindi rin sila nagkaroon ng sariling sementeryo o libingan nung sila ay namatay. Tapos ayan, kung nakikita niyo yung babaeng nakatalokbong or naka-hooded woman, nakayuko, at nakakalong yung sanggol na yun ay patay na. At siya ay nasa matinding kalungkutan. Sinasagisag niya nga pala ang mismong Pilipinas o ang motherland na umiiyak para sa kanyang mga anak. And sa gilid naman, makikita ang isang babae na biktima ng panghahalay at karahasan ng digmaan. And may sugatang nakaligtas. Isa siyang lalaki na tila tuliro, sugatan at nanghihina habang gumagapang sa mga guho. And yung mga natatapakang bata, ang iba pang mga figura ay mga bata at matatanda na nakahundusay, nagpapakita ng walang pinipiling edad ang naging malupit sa massacre sa lungsod. So dito, based sa kwento ko and sa storya nila, and by the way, based nga pala sa kinuwento ko or sa kwento ng buhay nila, parang pinaparating din nila or sa buhay nila, nung naranasan nila yon, kawalan talaga ng pag-asa or lose hope in English. So, ayun lang guys. Thanks for watching and see you on the next vlog.